Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi po ni Pope Francis, may tatlong mahalagang bagay sa pagpapamilya. And I think this principle applies hindi lang sa pagpapamilya, kahit sa community, sa lahat ng komunidad. Anong mga bagay na ito? Una ay ang matutong magsabi na, pasensya na o I'm sorry. Pangalawa, ang matutong magsabi ng please. At pangatlo, ang matutong magsabi ng thank you. Salamat po. Kung ilalagay natin ito sa isang salita, well, isa lang naman, that's humility. Lahat ng ito, expression po ng humility, pagpapakumbaba. Whenever we say I'm sorry, tinatanggap natin ang kahinaan natin. Whenever we say please, sinasabi natin sa ating kapitbahay, tulungan mo po ako. Please. And whenever we say thank you, nire-recognize natin yung kabutihan ng iba. In today's gospel, atin pong narinig si Jesus mismo na nagpapasalamat sa Diyos Ama. Nagpapasalamat ako, Ama. He says, thank you. Language of gratitude. We acknowledge, Jesus acknowledged the goodness of the Father. The goodness of the Father. Sa ating buhay, alam kong meron sa ating, well if not mayroon, marami sa atin na pag medyo nakakaangat, nagiging mayabang. Medyo nagiging mataas ang pagtingin sa sarili. Well, believe sa sarili. Well, sa ibang salita, lumalaki ang ulo. Lumalaki ang ulo. Maraming ganoon, pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Minsan yung tingin natin sa mga bagay na binabahagi sa atin ay hindi privilege. Parang right ko to. Right ko to. And we forget the source. Kung saan nanggaling. Sa ating unang pagbasa, ating pong narinig ang mga salitang ito. Nagawa ko ito sa sarili kong lakas. Sa sarili kong talino, magaling po ako. Nasa unang pagbasa yan. Ito yung mga salita ng taong masyadong bilib sa sarili. Nakakalimutan yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. And today, Jesus reminds us of one thing. To always be thankful kung anong mayroon tayo. At hindi lang yon. Hindi lang kung anong mayroon tayo. To always be thankful kung anong mayroon ang mga kapatid natin. In the gospel, Jesus thanks. Nagpapasalamat po siya dahil sa mga binigay sa mga disipulo niya. Be thankful of whatever we have and be thankful of whatever others have. Kung ano natanggap nila. Kanina nakakatuwa, merong nag-celebrate ng 25 years ng wedding anniversary at bilang pagpapasalamat sila'y nagpamisa, nag-renew ng kanilang vows bilang pagpapasalamat sa Diyos. And the number 25, I believe, stands for God's presence in that 25 years. 25. Palagi pong nandyan ang Diyos. Biniyayaan po sila. Tayong lahat, may kanya-kanyang biyaya na binigay ang Diyos at pinapaalala sa atin ni Jesus na palaging magpasalamat sa Diyos Ama. Magsitayo na po ang lahat.